Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, arestado na. Nako, anak ni Saldico nagmakaawa na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong natin simulan to mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin to. Nako, si Senator Risa Hontiveros, nako ito ay pinalilipat. Ito, sabi niya, imbis na mag-hosta na naman tayo sa flood control, mas mabuting ibigay na lang sa DOH ang pondo para mapaliit ang bed capacity gap. Ayan mga kababayan, no? Kasi siya po ngayon ang siya po yung committee chair ng Department of Health, no? O Health Committee diyan sa Department of Health diyan sa Senado mga kababayan. So, alanganin, no? Ang masasabi ko lang dito, alanganin. Kung ikaw ang kasi ikaw ang namumuno ngayon sa DOH, alanganin ng taong bayan sa iyo Baka makurap mo lang wag nating tawaging kurap kasi ayaw ng ating mga kababayan na tinatawag na kurap. Dapat ang tawag daw sa kanila ay mga magnanakaw Di ba? Senator Risa Hontiveros pinalilipat ang pondo ng flood control project sa DOH para Para manakaw lang. Diba? Walang tiwala ang taong bayan sa iyo yung sa PhilHealth nga hindi pa nare-resolve hanggang ngayon, 'di ba? Tapos eto na naman, Department of Health na naman po si Risa Hontiveros. Paano ba 'yan kung ilipat diyan tapos 'di ba? Baka nakawin lang. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, ito po si Saldico. At ito po ang sabi ni SOG Boying Rimulya. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Ayun. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na may ginagawang hakbang ang Department of Justice para matunton ang kinaroroonan ni Representative Saldico na kabilang sa mga dawit sa flood control anomalies. Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ako po, trinatrack ka na. Ibig sabihin, malapit ka na. Saldico. Bakit ba kay Saldico ang hirap nyong ang hirap matunton, no? Meron naman pong, di ba, membro po tayo ng Interpol. Bakit hindi nyo kayang gawin yung ginawa nyo kaya former President Duterte at kaya former Congressman Arnie Teves, di ba? Pwede yun. Kayang-kaya yun, di ba? Kidnapin, no? Kaya nyong hulihin yan. Pero sabi po ni Vice President Sara Duterte, kung nakaya nyo ang kidnapin ang dating Pangulo ng Pilipinas, bakit si Saldico ay hindi nyo kayang kidnapin? Anyway, this is a good news. At least may ginagawa po ang Department of Justice para matuntun at mahuli na itong si Saldico. Speaking of Saldico, mga kababayan, ito pong anak ni Saldico, nako. Yan mga karibyo natin, nagmakaawa na sa kanyang papa. Sabi niya po dito, I'd rather be disowned than watch millions suffer. Ilisco urges Father Saldico to answer to the people amid a mega corruption scandal. Ayan mga kababayan. The son of Bicol party list, Bicol party list, Representative Saldico issued a strong public statement denouncing corruption and calling for accountability, including from his own father, who faces allegation of wide-scale flood control corruption projects. Ayan. Kahit daw itakwil na siya.
Pag sinabi mong itakwil, wala kang makukuhang mana, di ba? Eh syempre, kukunin niya ng gobyerno eh. Pero I salute you. Ha? Palakpakan po natin itong si Ilisco. Kung totoo yung sinasabi mo ha. Hmm. Kahit i-disown ka. Kahit ay itakwil ka na ni Saldico. Kung hindi ka bigyan ng mana, gusto mo pa rin siyang umuwi at sagutin itong mga anomalyang ito. Ayan mga kaubayan. Ha? Kawawa naman ng batang ito. Ang anak ni Saldico mga kaubayan. 'Di ba? Sila ang nagsasuffer. Pero sila rin naman ang nakinabang eh. I think sila ang nakinabang. The whole family. No? Nakinabang doon sa nakulimbat ng kanilang ama. 'Di ba? Pero at least, 'di ba? At least itong anak ni Saldico ay parang 'di ba? Hindi natin alam kung ano ba, drama lang ito para hindi siya batikusin ng batikusin, 'di ba? Kasi ganun talaga ang mangyayari, babatikusin at babatikusin talaga sila. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan? Is this true? Totoo na kaya ito na sinasabi ng kanyang anak? Baka umuwi na ito si Saldico at makonsensya sa kanyang ginawa sa kanyang mga anak, 'di ba? Pinahiya niya yung kanyang mga anak eh, 'di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Samantala, ito po ang pinakamaganda. Sabi po dito, no? Kung bulag ang COA, tuloy ang anomalya. Ayon po yan kay Senator Wina Gatchalian. Totoo, di ba? Nasa COA rin yung burden eh, di ba? Kung paano nila iniimbestigahan, kung paano nila, di ba? Paano nila ino-audit every project, di ba? Kasi hindi naman yan magiging completed kung hindi siguro ino-audit ng COA. Ito, pakinggan po natin ito mga kabayan. Ang punto ho namin, ang last control or last safeguard in that area is COA. Yes po. Pag ang COA bulag, lalampas talaga ito. So pag ang COA bulag, lalampas talaga ito. Diba? Totoo. Nasa COA rin eh. Malamang sa malamang, maybe may kasabwat po sila sa COA. Kasi paano magiging completed yung mga project? If the COA audited the project tapos nakitang ganun, edi syempre hindi nila yung sasabihin completed. Diba? Kasi nga, substandard nga, yung iba hindi pa natatapos, completed na. Diba? So, COA, what happened? Diba? What happened? Kaya, itong anomalya na ito, napaka the best po nito to reform, no? Mahalungkat talaga yung gobyerno natin. Kasi domino effect na lahat eh, di ba? Pati nga yung sa Department of Education, kanina may nabasa lang ako Pati po sa Department of Education, mayroon nang nadadawit sa flood control daw ko po. Parang ano na eh, lahat ng sangay ng gobyerno, yan ang pinagkakakitaan ninyo na flood control, di ba? Yan na po yung pinaka nila eh. Gatasan, di ba? Ginagatasan nyo ang ating bansa sa papamagitan po ng flood control. Nako, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin to at bigyan po natin ng reaction. Ito na po. Balikan natin ang live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Imagine that one. Air asset ni Zaldico, 5 billion. Sobrang laki niyan. Meron siya mga jet, meron siya mga helicopter. Hindi ka ba nahihiya dyan? Sumasakay ka dyan sa mga, sa mga sasakyan. Walang hiya na yan eh. Balikan natin ang live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Imagine that one. Air asset ni Zaldico, 5 billion. Sobrang laki niyan. Meron siya mga jet, meron siya mga helicopter. Hindi ka ba nahihiya dyan? Sumasakay ka dyan sa mga, sa mga sasakyan mong yan? Tapos, dapat mong ipaliwanag yan ng taong bayan. Bakit meron kang ganyan? Hindi mo na tayo mag-aakusa sa kanya, Nagtatanong tayo. Ano ba ang negosyo mo, Zaldico, na meron kang ganyan na mga air assets? Bakit kailangan mo ng mga chopper at mga jet? Billion na halaga ng air assets ni Zaldico. Yan ang hinihingi ngayon ng AMLC. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po na ilang
ay marami ng mga balita na ito ay pumunta raw sa Singapore, nakita doon sa Hawaii, nakita doon sa kung ano-anong mga lugar ang nakita na ibinalita ng mga nasa Facebook, no? Sinubaybayan siya. So that only shows na Mm. parang iniiwasan talaga ni Zaldico itong issue na sa Pilipinas. Bakit hindi niya kayang harapin ito? Baka hindi na to umuwi, ha? Galit ang taong bayan sa kanya. Bakit hindi niya kaya? Yan ang pinakamalaking tanong ngayon ng taong bayan. Ikaw kung malinis ka, harapin mo. You talk to the media. Hindi mo magawa-gawa yan? May pa-sheminet ka pa ni VP Sara dati? Tapos nasaan ka na ngayon? Itong si Martin Romualdez, nag-step down ka nga bilang House Speaker. Pero never naming narinig na ikaw ay nagpa-interview ng media. Depensahan nyo ang sarili ninyo. Alam mo, Martin Romualdez, yung pangarap mo na maging presidente, wala ka na. Ang layo na, galit na Wala ang na. bayan. Ha? Yan Suko ang ka na. napalat ninyo. Sumuko ka na. O, tingnan nyo ngayon, itong House of Representatives na Ano na lang po ang mangyayari, for example lang, kung si Martin Romualdez po ang maging presidente natin. Nako po. Ha? Baka mapuno tayo sa utang ni isang poste, ni isang flood control. Wala tayong makita. Di ba? Kaya we are so glad, no? Ha? Masaya po tayo na ngayon pa lang ay nagkakabistuhan na. Di ba? Kasi kung hindi pa ito mabisto at nagkaroon sila ng pagkakataon na maging presidente ulit, ha, sa kanilang angkan. I'm not saying na Romualdez lang, also Marcos. Diba? Kasi ito na po, napag-aralan na nila to. I mean, diba? Posibleng naturuan na. Si Sandro Marcos, naturuan na siya ni former Speaker Martin Romualdez. Diba? Sa mga gagawin. O, kaso nga lang, nagkakabistuhan. Di back to zero ka ngayon na Sandro Marcos sa mga natutunan mo dito ngayon kay Martin Romualdez. sila yung very aggressive na imbestigahan itong si VP Sara sa kanyang confidential funds. Sila ngayon ang nakarma. Nasaan na kayo, Suarez? Nasaan na kayo, Dong Gonzales ngayon? Ipagtanggol nyo ang inyong House Speaker ninyo. Ipagtanggol nyo si Zaldico ngayon. Di ba? Hindi nyo kaya. Tapos, dito naman sa Senado, nakakagalit rin ng mga taong bayan itong style nitong Senate President Soto. Kasi mayabang itong si Soto at si Lacson eh. Ano sila? Lagi silang binibira. Ayaw kasi nilang ayaw nilang tumanggap ng any suggestion coming from their colleagues, di ba? Ayaw nilang nasisita po sila. Kasi sa bagay, siguro ko iniisip nila, nako, veterano na kaming mga mambabatas, veterano na kaming senador. Though they are not lawyers, but they are senators, mga kababayan, no? Paano ba ito? May mga kasamahan kayong mga matatalinong mga abogado who understand better about the law, di ba? Kaya nasusuplak sila, mga kababayan, at pag nararamdaman na po nilang, teka lang, it's below the belt. Hindi pala belt. Below the brain. Kasi below yung brain nila eh, di ba? Sa mga abogado diyan sa Senado, below yung brain nila. Kaya below the brain tayo, wag tayong below the belt. Okay? Pag nakikita nilang ganun, okay, suspend muna yung hearing, suspend. Diba? Pag wala eh. Ni Senator Marcoleta patungkol po sa batas. Wala silang wala silang ikaribatal. Wala. Kasi itong dalawang ito, mayabang yan si Soto at si Ping Lacson. Kasi sa tingin siguro nila, matagal na sila sa Senado at nung panahon ay senador pa sila doon, nung wala pa si Marcoleta, they are untouchable, no? Parang kaya nila lahat makipagdebate. Pero ngayon, nakahanap na sila ng katapat nila.
na lagi silang binubuking na hindi sila na sometimes they are so biased and ipinamukha lagi ni Senator Marcoleta na batas ang ipaiiral natin. Lagi silang napahiya. Follow the law. Hearing, napahiya Diba? talaga sila. Always follow the law. Tingnan nyo itong si Rimulya. Napahiya. Tingnan nyo, itong mga Tulfo, kung laging kayong mayabang dyan sa Senado, isa rin kayong mapahiya kay Marcoleta. Why? Kasi kitang-kita talaga ang bias nito ni Ping Lacson at ni Senator Soto. Bakit ko nasabing bias? Tama talaga yung sinabi ni Senator Marcoleta. Kinokonek-konek ko na lahat eh. Sabi ko, bakit si Bryce ngayon ang focus of attention sa investigation? Na ang unang nagsabi na nabanggit ang Diskaya, na binanggit ng Diskaya ang Zaldico at Martin Romualdez. Alam niyo ba kung bakit? Inanalyze ko ito eh. Kasi kung si Bryce lang o itong si Alcantara, kung dyan lang umiikot ang investigasyon, hanggang Zaldico lang yan. Pero natatakot sila dito na kapag umiikot ngayon ang investigasyon ng mga Diskaya, itong si Alcantara at si Bryce, maliit lang ito compare dito sa mga Diskaya. Yung mga si Diskaya at itong si Bryce, most of their projects ay nandyan po sa Luzon, dyan sa Bulacan. Itong mga Diskaya, I am not so sure, pero meron raw sa Mindanao, meron rin sa Luzon at sa Visayas. In particular, binuking ngayon ni Chavez Singson na itong mga Diskaya, yun rin ang kontraktor dyan sa lugar ni Bongbong Marcos. Yan kontraktor rin sa balwarte ng mga Marcos. Kaya ba ayaw nyo umiikot ang investigasyon dito sa mga Diskaya kasi takot kayo na makonect ito sa mga Romualdez at patungo ito ng Presidenteng Marcos? Malamang sa malamang, ganyan po talaga ang kanilang yung plano, di ba? Makokonek talaga yan patungo sa taas. Hindi naman pwedeng hanggang dyan lang yan eh. No? Tapos stop na yung investigation. Sabi nga ni Senator Attorney Peter Alan Cayetano, lagyan natin ng attorney para malaman nila, di ba? Sabi po ni Senator Alan Cayetano, mga kabayan, kung si Bryce Hernandez ay boss si Alcantara boss si Zaldico, si Zaldico boss si Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez, sino po ang magiging boss ni Romualdez? Aba, diba? Imposible namang walang boss yan. May mataas pa dyan eh. Siya na ba ang pinakamataas na leader sa ating bansa? Diba hindi naman? O at hindi po tayo ob-ob para hindi po natin malaman. I know, alam mo. Hindi mo lang masabi, ako na magsabi mga kaubayan. President Bongbong Marcos Jr. Diba? Ang boss ni Romualdez. Sino ba? Yun ang pinakamataas, yun ang pinakaboss na, mga kababayan. May boss pa ba si President Bongbong Marcos Jr.? Sabi nyo, meron pa, taong bayan. Bakit? Sinusunod niya ba yung taong bayan? Hindi naman Kung boss ni President Bongbong Marcos Jr. ang taong bayan, bakit hindi siya nakikinig sa taong bayan? Diba? Sa sigaw ng taong bayan. Ano bang sigaw ng taong bayan? Diba? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol dito mga kababayan? Comment nyo na lang po. Maraming salamat po.